Hindi po may tatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nung panahon ng elections of 2022, ang lahat ng media ay hindi siguradong mananalo siya dahil Marcos siya. Yeah. Kaya hindi tumaya sa kanya. At saka binababoy siya kasi Marcos siya. At ang ginamit sa kanya, hindi nakapagtapos, walang peke ang diploma, anak ng diktador, at may maraming mga ipaliwanag na mga buwis na dinadaya ng pamilya at ill-gotten wealth. Lahat ng yan ay hindi po binigyan ng mabigat na halaga ng SMNI because we believe there is an innate goodness to the person of Bongbong Marcos Jr. to prove themselves that they deserve to be redeemed for the excesses and grossly unfair historical judgment na ipinasa sa kanila ng mga dilawan at mga oportunistang politiko na nakipagsabwatan sa mga komunistang terorista during the time of his father's reign in government. So nagbigay ng napakalaking liberal treatment ang SMNI sa kanya. And lo and behold, ang lahat ng atake at pagpapahiya at pangbabastos at pangbabalahura sa pagkatao ni Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya, hindi naman siya ipinagtanggol ng SMNI but he was given a very, very good projection of himself to prove that he is capable, competent, and worthy to become a president. Yun ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Sa debate series, talagang siya ay nagningning at naging isang malinaw na contrast doon sa malinaw na bingatibo at politics of vendetta ni Leni Robredo na nakikipagsabwatan pa sa CPP, NPA, NDF at ngayon ay binibindisyon na naman ng kanyang pinsan at mukhang dumudugtong na papunta sa kanila kay Bongbong Marcos at pati sa kanyang pamilya para mapagtakpan ang mga krimen nila. Bakit napunta tayo dito? Bakit unit team ang bitbit ng SMNI, sinuportahan ng lahat ng ito? Bakit po inatake ang SMNI? Una, nagsimula po ito nang ang SMNI ay nanindigan na hindi po tama ang halos isang buwan na pag-aatake ng lahat ng media orchestrated by Speaker Martin Romualdez para sirain ang pagkatao at ang mga programa ni Vice Presidente Sara Duterte. Sapagkat nakaroon ng lamat ang kanilang relasyon nang tinawag siya na tambaluslos ng Vice Presidente nang siya ay nagkaroon ng maniobra sa kanyang insecurity kay Gloria Macapagal Arroyo para tanggalin unceremoniously ang kanilang party mate na si Gloria Macapagal Arroyo. Nagsalita si Inday Sara dyan. Nang pumasok ang budget hearing, budget season, binantayan namin ni Ma'am Lorraine ito, ni Brother Franco at ni Miss Ina, isang buwan na inatake turutudo. Si Sara Duterte walang nagsasalita. Not a single officer in government, not even a single one from the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung saan designated by the President as co-vice chairperson si Sara Duterte, except Justice Angie Miranda at ng LCC na nagkaroon ng lakas ng loob. Ng Legal Cooperation Cluster Can I lang. just make Go ahead, ma'am. Sing it, ma'am. Bakit tahimik ang NTF-ELCAC Stratcom na dati ang iingay namin, no? Exactly. Yeah, kasi nandyan si Cheloy Garafil, siya ang secretary ngayon ng communications. At ang asawa? At ang asawa ay si Eric Garafil, linyado ng CPP. So ang naging directive sa NTF-ELCAC Stratcom ay huwag kayong magsalita. Correct. Wala kasing red tagging dito. Correct. Yun ang sabi. Ma'am, dudugtungan ko yung binanggit ni ma'am. So mula doon, nakita ng SMNI na imbis na atakihin ang Vice Presidente na nagtatanggol ng ating bayan laban sa CPP, NPA, NDF, binunyag namin na nagkakaroon ng conspiracy. Nauhubog ang pakikipagsabwatan at konsabahan ng CPP, NPA, NDF, Urban Operatives kay Martin Romualdez at sa mga politikong kasabwat niya against the Vice President. And because of that, nag-carry tayo, nagdala tayo ng mga balita at mga pahayag na naglilinaw na hindi po mali ang confidential fund at security fund. Sapagkat yan po ay ginagamit by tradition and by necessity. And in fact, napakalaki po ang confidential fund and intelligence fund ng Office of the President
ni Katiting po ay hindi nag-question dyan. Ang CPP, NPA, NDF at ni Katiting walang kongresista nag-question yan. Only Senator Coco Pimentel. Question, Eric. Yung that confidential fund that you said, because the Vice President has been brought to the Supreme Court because of the confidential funds. Correct. Which group is this again? Grupo po ito nila Barry Gutierrez. Barry Gutierrez. And then sumunod silang preliminaries at mga grupo ng kaliwa. So, sila Barry Gutierrez ang kakausapin ko. Hindi naman na sila Nery kasi mga CPP talaga yan. Si Nery Colmenares. So sila Barry Gutierrez, will they file kaya a case against the Speaker for not explaining to us clearly where that 2.06 billion Correct. for travel expenses went? Kasi they claim that they only spent around 40 million lang. So what happened to the budget? What the rest of it? Maybe Barry Gutierrez will file a case? Yes, Mas ma'am, malaki yun. tanong. Mas malaki yun, And will Barry Gutierrez also question saan, at ang CPP, i-include ko sila, ma'am, saan ginastos ni Presidente Marcos ang kanyang confidential fund kung kayo'y patas at totoo for good governance? Because the biggest share in the budget pertaining to confidential fund and security fund ay nasa Office of the President. At bakit hindi siya isinama, mama? Di siya sasalita doon. Ang tinanong lang nila doon sa Supreme Court at pinapaliwanag nila si Inday Sara Duterte na recipient lamang ng ibinaba na pondo mula sa Office of the President. Why you did not include the President? And nakapiring ang mata namin dito, hindi dahil si Vice President yan. It could be anybody else, di ba? The characters, even if you don't tell us who are the ones behind all of this, we would still defend that yung kamalian nito, hindi namin didepensahan yan. So, maliwanag na ang tina-target dito ay ang Vice President. Yes. And because of that, Brother Franco, Miss Ina, tapusin ko lang sa briefly, Miss Ina, then I will give yung counter-analysis na aking mga kasama. Napilitan po ang SMNI na maglabas ng editorial, maglabas po ng analysis, nag-interview tayo ng mga tao na nakakaalam at ipinaliwanag ni former National Security Advisor, Secretary Esperon, ni NICA Director General Monteagudo, former. At nakita natin ang kabuluhan at katamaan at ang kawastuhan ng confidential fund na ito. Subalit, hindi lang ito nangyari dyan, Ma'am Lorraine. Nagkaroon ng plenary sa budget sa House of Representatives. At binitawan na ni Martin Romualdez ang kanyang mga bulldogs at mga Rottweilers na ang pangalan ay Raul Manuel, Arlene Rosas at si Franz Castro. At sa harap ng Kongreso at taong bayan, before the nation, grabe ang pagpapahiya at atake kay Sara Duterte bilang Vice Presidente. Not one single Congress representative stood by her side during that time. Not one in the government. Nakakaawa. Hindi tama yon. At sapagkat ng kanyang ipinaglaban ay hindi ang kanyang personal na pondo, kundi pondo para iligtas ang mga kabataan, ang anak natin, ang mga guro na ini-infiltrate at niraradicalize at nire-recruit ng CPP, NPA, NDF through Franz Castro, Raul Manuel, and Arlene Rosas. Eric, I have a question. Go. Could you explain to the Filipino people ano yung galaw na ito ng CPP? Nakikita natin ngayong lahat dito, no? Yung kakunsyabahan, everything, all of it. Ano yung maniobra dito na CPP para mas makilala natin at mas naiintindihan ng ating mga kababayan kung ano itong nangyayaring ito? Yes. Ito, ma'am, nanggaling sa kanilang statement, Brother Franco. Iwan ko kung makayang hugutin sa Laban Kasamang Bayan Viber Group. Ito yung kanang analysis, ma'am. Ngayon, sa December 26 anniversary, 55th founding anniversary ng CPP. Tuwang-tuwa sila sa nangyayari. Itong sagot sa tanong ni Ma'am Lorraine. Sabi ng Central Committee ng Communist Party, kung saan itong boss nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas at mga nila Teddy Casino. Ang mapait na sigalot ngayon sa pagitan ng mga pangkating Marcos at Duterte ay papalapit sa marahas na konfrontasyon. So tuwang-tuwa sila na nagbabanggaan. Gusto niya ito. Ma'am, statement nila to ha. Ngayon, hayagang pinupuna ng mga Duterte si Marcos sa planong buhaying muli ang usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front, of course, CPP, NPA, NDF ito. Ang ilang bagong retiradong generals ng militar na tapat kay Duterte ay umiikot na sa iba pang opisyal ng mga negosyante at mga military upang mang-ukat at mang-upat ng kudita para ibagsak si Marcos at magtatag ng military-civilian junta. May alam ang Chief of Staff, subalit nananatiling tahimik sa aktibidad ng mga tagaplano ng kudita. So alam nyo na kung sino ang nangiintriga at ito ang sagot ko kay Ma'am Lorraine. Hinahati-hati nila, binibiyak at pinagbabangga ang mga political forces
sa ilalim ng current government, which is the major political force Marcos at Duterte, at sino po ang nag-wedge o ang nagbigay ng lagari upang magkaroon ng biyak at bitak at magbanggaan ito? Si Speaker. Si Speaker Martin Romualdez sa kanyang conspiratorial actions and opportunistic tactical alliance with the CPP, NPA, NDF by attacking Sara Duterte. So you mean, Eric? Yun ang sagot ko kay Ma'am Noreen. So you mean, Eric, si Speaker nilinyahan nitong sila Franz Castro, nilapitan siya at binilog-bilog ang utak, di ba? So hindi alam ni Speaker na wala siyang panalo dito. Ikaw ang pinakakawawa dito, at Speaker. At ang pinsan niya, ma'am, magtatamaan. Yes. So my question to you is, ito yung specialty ba ng CPP, di ba, na nilapitan nila si Speaker kasi ang intent talaga nila ay pag-awayin ang Marcos Duterte faction. Correct. At tayo ay mag-aaway-away. Tama ba, Eric? Tama ka, ma'am. Yan ang tinatawag na splitting the ranks of the enemy. So they played on the Speaker's political ambitions of being president or prime minister or whatever. At kinapitalan nila ito. At ngayon nakikita natin exactly, Miss Ina Bader Franco, ito ay statement ng Committee Central ng Communist Party kung saan napapailalim si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Roces at sila Teddy Casino kung bakit sila nagkakaroon ng maniobra kay Speaker Martin Romualdez. Fast forward, ma'am. Bakit napunta na sa SMNI? Sapagkat hindi nakatiis ang ama sa kanyang anak. The former President Rodrigo Duterte na may programang Black Time na gikan sa masa para sa masa sa SMNI kasama si Pastor Kibuloy ay nagsalita sa dalawang magkasunod na episodes. At ipinagtanggol at ipinaliwanag niya na walang mali sa posisyon ni Vice President Sara Duterte to the point na ipinaliwanag niya kung sino ang totoong kurakot at nangungulimbat ng kaban ng bayan. Na umabot sa kanyang pagtatanong, buksan yung libro nyo. Mauuna kami, pero susunod kayo. Saan nyo ginagastos ang mga extraordinary at mga miscellaneous expenses na walang audit na matino? Certificate of acceptance or certificate of expenditures lang sa pondo, bilyones na pondo ang nawawala. According sa analysis ni Pangulong Duterte, dito nasakta na si Martin Romualdez. At nanawagan si Pangulong Duterte, kung hindi nyo gagawin yan, ang inyong accountability and transparent obligation to the people, ipapanawagan ko dito na hindi na tayo magbabayad ng buwis. Ang mga sundalo, pulis at militar, lahat ay magsalita upang i-pressure kayo na maglabas ng inyong abuso sa pundo sapagkat yan ang source ng korupsyon. At doon na nagsimula ang lahat-lahat. Ma'am Lorraine, Miss Ina, kung kaya ang pagtatanong namin na hindi tumugma sa kanilang datos pero tumutugma pala sa katotohanan kapos pa ng mga 600 million. Ang tanong ng ating source mula sa Kongreso, ka Eric, pakitanong kay Secretary Belica, kung totoo bang 1.8 billion pesos ang travel expenditures ni Speaker Martin Romualdez. Nagtatanong kami. Hindi pala mali ang aming pagtatanong sapagkat ang pondo pala nila, sabi ni Ma'am Lorraine, according to General Appropriations Act na ipinasa nila for 2023, at 6 na araw na lang matatapos na ang 2023 ay 2 billion and 66 million mga kababayan. Ang tanong ay 1.8 billion lang. So saan ngayon ang 2 billion mahigit? Ano ang inyong ginawa at ginamit dito? Akala nyo matatakot kami magtatanong? Ito ba ay pinaghati-hatian ninyo? Ito ba ay ibinalik ninyo sa kaban ng bayan? O ito ba ay naging bonus sa pag-atake sa SMNI, sa pag-atake kay Pastor Kibuloy, sa pag-atake kay Lorraine Badoy, kay Ka Eric at sa buong SMNI at kay President Duterte at kay Vice President Sara Duterte? Ito ba'y ginamit na bonus? Yeah. Pag magtanong kami, may source o wala, karapatan po yan ng mamamayan na nakasaad sa konstitusyon. Ikukulong nyo kami ulit, Miss Ina Goy. Hindi ito balita. Nagtatanong, commentary, diba? Ito commentary yung program nature ito ng ating program. Pero dugtungan ko na yung analysis natin dito. Kasi Ka Eric, ever since yung direction ng SME, lalo na yung programa natin, is to really end CPP, NPA, NDF. Yes. At essentially, kasama dyan, yung talaga nagiging hakbang nila pagdating sa government, diba, urban operatives. Kaya ito yung medyo komplikadong bahagi. Kasi ginagamit ng kalaban na nagre-rentag tayo, which is hindi totoo yun. Kasi binibigyan natin ng detalyadong
analysis, ano yung mga hakbang, kung bakit merong nagkakaroon ng alyansa, merong mga nakakabahalang, nakakaalarmang mga hakbang ang CPP na hindi alam, no? Or possible, alam ng ating mga nasa ating pamahalaan, pero hindi sila umaaksyon. Or kung ano man ang kanilang mga nagiging, kumbaga ba yung kanilang pagtingin dito. Kaya nakakabahala dito kasi nga, yung kay Pangulong Bongbong Marcos, tila may mga nagsusulsul siguro, kung sa kanya pananahimik, kung gano'n na ba nagiging direksyon. Yun yung tanong ating mga kababayan, kung bakit umabot sa ganito. Kasi nung campaign period, to be fair, lahat po, no, ang SMN, bukas po yan sa lahat po ng candidates noon. Hindi po yan kami solely supported na kay Marcos o kay We didn't support DP, anyone. Yes. We didn't open yun. Nagkataon na, nung time We din just yun, wanted a debate that was a higher standard. No? Hindi binuksan showbiz. po namin yun sa lahat. Pero sila po yung pumunta nun and nagkaroon po ng special din yung on the road with the front runner, which is sila yung nangunguna ng time na yun. Para makita natin kung paano ba nakuha ang pulso ng ating mga kabayan na ganito yung mga kandidato. So pinakita natin. Diba? Sabi mo nga kanina, sabi natin kanina na hindi ito binigay ng ibang network. Pero we don't care about that kasi tayo, clear nga yung direction natin. Ito yung magiging direction ng ating Pangulo, ito yung mga pangako niya. At isa sa nagustuhan nating mga kababayan, yung una doon, di ba? Ipagpatuloy ang NTF-ELCAC. Yes. Tama at naging pagsuporta niya to end ang insurgency sa ating bansa. Tsaka maliwanag sinabi niya wala nang peace talks. Walang peace talks. So may mga resibo tayo. Yeah. Meron tayong mga ganun na kumbaga ba, mas lalong talagang na minahal ng ating mga kabayan, naging Marcos Duterte tandem unity team. 'Di ba? Historical yung naging na both the President and the Vice President, majority ng ating mga kabayan nagbigay ng pagtitiwala, minahal sila. Pero more than a year after, naging ganito yung pangyayari. Because yun, kanina nalatag na natin. Kasi ang CPP and PNDF, nananatili sila dyan. Diba? Sinasabi natin matatapos ng NPA. Okay, fine. Kasi, di ba, isang guerrilla front, di ko na alam kung may aktibo pa pala. Pero wala na. Dapang-dapa na sila doon sa armed struggle. Pero, hindi tayo pwede maging kumpiyansa kasi nga buhay pa rin ang kanilang white area operation. Or yung urban operations. Nakalangoy sila sa iba't ibang sektor, lalo na dyan sa ating pamahalaan. Exactly. At kinikilala, hindi lang si Ka Eric, kundi iba pang mga dating kasapi ng CPP, NPA, NDF, itong mga komunistang teroristang grupo, nandyan sa Kongreso, pinangalanan na, di ba? At binigyan pa sila ng mikropono. So nagtatanong tayo, bakit ganun? Nagkulang ba tayo ng paalala? Nagkulang ba tayo ng pagbibigay ng analysis? Bakit parang tila iba ang naging direksyon? At isa sa nakita doon, itong ang galaw, no? Nung kay Vice President Sara Duterte, kung saan binigyan ng mikropono, itong mga kilalang urban operative ng CPP, NPA, NDF. So, sabi din na, eto na, so nahahati ba? Yun yung tanong, nahahati na ba talaga ang unity team? Na minahal ng ating mga kabayan, yung pagtitiwala na sana dire-diretso na yung ating pag-unlad dahil una, matatapos ang CPP, NPA, NDF, tapos solid pa sana yung unity team natin, ipagpapatuloy yung mga pinakong mga programa ng nakarang administrasyon. So, ngayon, more than a year pa lang, ganito po yung nangyayari. And, ang role po ng SMNI, bilang media, mga watchdogs tayo Bahagi tayo ng check and balance sa ating government. Masama po ba magtanong? Anong particular disinformation ang mga nasasabi? Di ba wala namang kayo binibigay na katotohanan? Ito yun Bakit hindi kayo magbigay din ng mga patotoo na may mali sa sinasabi? Yes. Sasabi niya lang mali yan. Etong mga buhay na patotoo, itong mga miyembro mismo ng CPP, NPA, NDF, pinakinggan nyo ba? Tayo nagpapasalamat sa Senado kasi malinaw di ba? Yung nagkaroon ng pagdinig si Senator Bato de la Rosa dyan sa kanyang pangunguna, di ba? Ang mga dating mga kabataan ito na in-identify nga nila si Raul Manuel bilang isang CPP member at siya pa ang nag-recruit sa isa sa mga namatay, di ba? Na NPA member. So yun yung mga tanong na bakit hindi yung i-address nyo? Bakit yung isang media organization, malinaw ang direction, di ba? Ito lang na may isang network ka, Eric Ma'am Lorraine Franco, mga kababayan, na talagang ina-address itong CPP, NPA, NDF, na by the way, mismong gobyerno rin natin ang nagdeklara na terorista. Kaya yun po yung ilalagay natin dito na, sige, tanggap na natin yung mga pag-atake, tanggap na natin na sa pagsusulong natin ng pagbabakatotohanan. Kasi first time talaga ito nangyari, mararanasan natin to. Pero please lang, yung mga nasa ating pamahalan mismo, yung kapangyarihang ibinigay sa inyo ng taong bayan para lumaya na tayo dito sa mga ganitong panloloko nila, para hindi tayo magkasira-sira. Dahil hindi po ang SMNI kung sino man dito ang totoong kalaban. Correct. Alam mo, Ma'am Lorraine. just want to clarify one thing. Yung we can stand on our shared ground with the speaker. Yeah, we can. With even Benny Abante, with Ako, all of them. So when we criticize them, this is the noise and of a vibrant democracy. Yes. Okay, so maliwanag tayo, hindi sila ang kalaban. Yes, no. Ang kalaban dito si Franz Castro, si Arlene Brosa, si Raul Manuel.
Which is not to say that ito hindi natin, the other rest ay hindi natin pwedeng i-criticize. Hindi. Parte ng demokrasya yon at parte ng trabaho ng media yon, di ba? So napakahalaga for us as a nation to be united. Correct. Because Eric very clearly stated, no, na gustong-gusto nila pa naghihiwalay tayo, wasak-wasakin tayo, away-away. Yan ang trabaho ng CPP, NPA, NDF. So kami din, yun din yung gusto namin i-caution sa inyo. Yeah. Yes, you may criticize, of course. No, that's your right. That's your karapatan nyo yan. No? Malaya ang Pilipinas na mag-express tayo ng ating sariling opinion. At dapat ipaglaban natin. At dapat hindi tayo natatakot, di ba? Pero maliwanag din dapat sa atin na ang kalaban natin, numero 1, ay yung tatlong yan na nasa Kongreso at ang buong CPP, NPA, NDF na ang kanyang layunin ay talagang mag-iwatak. Kasi kung sisirain mo ang isang bagay, no, kailangan paghiwa-hiwalayin mo. Yeah. Mas madali yun kasi pag united, napakahirap nun. Correct. So bakit ba kami nakalaya ni Eric? No? Dahil kasi nag-unite tayo. yan. Nag-unite kayo. So yan ang strength ng Pilipinas. No? Pag tayo ay nagkapit-bisig. Correct. So yun yung Brother gusto ko. Frank,